Sa ating pagpapatuloy kung paano po tayo mag-enroll ng ating SSS West Plus Online, so kailangan lang po natin mag-login using sa ating user's ID and password. So kung nyo po nasubaybayan ang aking pag-upload ng ating videos when it comes to West Plus, so meron na po tayong user's ID and password. So kung nyo napapansin, yan po yung ating my.sss portal. So, nagdidepende kung ano po yung ating na-click na link or na website. So, dito, sa ating user's ID, kailangan natin i-fill up ang ating user's ID and password. Ang sa akin, yung aking user's ID and password, nakasave po automatic. So, once i-click ko po siya dahil nakasave, at automatic na po siya magpifill in. So, kapag nagpifill in na po siya, ilalagin ko lang siya or isa-sign in. So, ayan. Pag once naka-sign in, dyan na po tayo mapupunta. So, magno-notification siya. So, ayan, i-close lang din natin yan kapag yan po ay window na nagbubukas. So, sa pagbubukas natin dyan, i-close lang natin yan saglit. Tapos, ang puntahan natin is yung services. Sa services naman, may window na magbubukas ulit. Ang i-click lang natin is West Plus Enrollee. So, uulitin ko, services. So, ayan po, mas madali po tayo nakapagbukas. So, West Plus Enrollee. So, dahil po tayo ay active na sa ating West Plus contribution or West Plus savings program, automatic na po siya ma-open. Ang nakalagay po doon is active. So, makikita po natin doon ng posted ng ating paghuhulog ng West Plus Online. So, ayan. Enroll to West Plus. So, yan ang inulit-ulit ko or pinapa-emphasize ko yung ating services. So, ayan po yung ating dahil nga enrolled na po tayo. So, pwede na natin siyang i-close. So, sabi ko nga kanina is active na po tayo. So, good news po sa atin dahil talagang nakagawa po tayo ng paraan na makapag-open po tayo ng panibagong saving investment through SSS West Plus Online. So, ayan. So, posted contribution is 25 November 2023. So, ang amount po natin na hinulog is 5,000. So, active po. So, sa ating paghuhulog naman sa ating SSS West Plus contribution is same lang din po siya sa paghuhulog natin ng MP2 which is 500 pesos monthly ang kailangan natin ma-open or mahulog. So, ang kaibahan lamang po sa MP2 at saka sa West Plus is ang MP2 pwede po tayo magkaroon ng laddering account or multiple account. Unlike sa ating West Plus is single account lang po tayo or lifetime. So, meron din po siyang maturity date na let's say 5 years pero lifetime pa rin siya dahil nga tuloy-tuloy na po yun. Pwede na natin siyang hulugan, pwede natin siyang i-continue. Basta ang ano lang po doon is qualified po tayo na nasa 5 years po ang maturity niya upang makakuha tayo ng 100% na dividend rate bale. So, ayan, ipapakita ko sa inyo ang ating monthly contribution is 175 months at total of 166,000 plus. So, dahil sa ating pagkakalikod. So, ano siya, monthly contribution, diyan po natin makikita. Tapos, i-click lang natin yung pinakadulo which is yung West Plus. So, dahil nga sabi ko, naka-enroll na po tayo, diyan po natin ma-view or makikita ang ating paghulog. Paano ba natin yan mabubuksan ang Windows na ito? So, sa Windows na ito, ma-open natin siya kapag i-click natin yung enquiry. So, nandyan po yung enquiry. So, kapag i-click natin yung enquiry, ito po ang window na mapupuntahan natin. So, ayan po yung monthly contribution. Kapag i-click naman natin yung monthly contribution, yun yung magbubukas yung kabuang hulog natin kung ilang buwan na, ilang amount na ang nahuhulog natin. So, dyan natin makikita. So, pinapaliwanag ko rin naman kung ano yung last program ng ating SSS which is yung sinasabi natin na FlexiFund. So, yung FlexiFund medyo hindi nga siya nag-click. So, dahil ang FlexiFund nga is intended for OFW. So, ang West Plus naman is sa lahat ng mga members. Wala siyang pinipili na OFW ka man, Philippine
employees ka man, so voluntary ka man, so nandyan lahat. So ayan, ibabalik-balik natin inquiry and then services. So kapag tayo po ay nag-a-apply ng dahil nga kailangan natin mag-generate ng PRN, so kailangan natin pindutin yung generate PRN lang para bigyan nila tayo ng PRN. So, ang PRN naman, valid for 3 months. So, after 3 months, so kailangan na naman ulit natin kumuha ng panibagong PRN para tayo po ay makapaghulog ng ating contribution sa SSS West Plus. So, tulad halimbawa yung sa akin, posting date, 11/25/2023, payment date, 11/25/2023, then contribution, tapos yan din po yung reference number or PRN. So, wag natin kalimutan yung PRN. Tapos, ayan. So, amount credited. So, yan na po ang ating amount na nasimulang ihulog. So, good news po nga dahil nga nakapag-link po tayo. So, sa susunod naman is isishare ko po sa inyo kung paano po tayo mag-link ng GCash sa ating paghuhulog ng SSS West Plus. Kasi sa ngayon, medyo busy pa tayo dahil ang ating pinagkabalahan is yung paghuhulog, pagbubukas natin ng Loyalty Card Plus sa Union Bank para malink na po yung ating Loyalty Card Plus sa Union Bank. Kasi sa ngayon, medyo hindi ko pa siya na-activate, hindi ko pa siya na-process gawa ng nakapag-apply ako ng Loyalty Card Plus is 2019. Tapos magmamature na nga yung ating pag-ibig savings program first account by 2024 or next year. So, ibig sabihin po, pwede na natin ma-withdraw. So, sa panahon ngayon, dahil nga updated na po tayo, digital, so, ang patakaran po ng pag-ibig ngayon is, doon po nila ilalagay yung ating kayamanan sa Union Bank diretso sa ating Loyalty Card Plus. So, balik naman po tayo sa ating SSS West Plus. So, ganun din po ngayon dahil nga sa SSS West Plus or sa ating SSS members, kailangan natin magkaroon ng UMID ID kasi ang ating UMID ID, katumbas na rin po siya ng ETF. Dahil doon na po, madidirekta na po tayo sa Union Bank. So, depende po, dalawang klase kasi ang Union Bank. Merong Asia United Bank at saka Union Bank. So, ayan, pinaulit-ulit ko lamang po para inyo masundan ang ating pag-share ng West Plus, inquiry, at saka monthly contribution, at saka paano natin ma-check kung posted ba, kung nahulog ba, kung legit ba siya. So, legit po siya actually. So, sa ating mga OFW, miga shoutout. So, ito po yung ating pagkakataon na makapag-ipon o makapaghulog. Naway masundan nyo po ang ating pag-share ng ating video when it comes to West Plus contribution kasi ito po ay malaking bagay sa ating mga OFW. Ayaw ko po na matulad tayo sa isa nating kababayan sa Singapore ba yun na 53 years old na siya, nag-stay for good, tapos nung nag-stay for good na siya, hindi siya tinatrato ng maayos ng kanyang kapamilya dahil wala na po siyang naiabot na pera. So sana wag po natin yun maranasan. So hindi naman po lahat ng mga nasa OFW ay medyo hindi nagkaroon ng magandang karanasan at saka lalo na sa mga kapamilya natin. So, siguro naman napapanood nyo naman yung kanyang shoutout sa atin sa TikTok. So, like for more. Thank you for watching.